bang maging content creator pero hindi alam kung paano sisimulan? Good news po ha, dahil nagbukas ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng kurso para sa content creation. Para sa detalye, makakasama po natin si Anisito Bertiz III, ang Deputy Director General for TESDA Operations. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang hapon sa iyo, Angela, at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa ngayon. This is good news po para dun sa mga mahilig gumawa po ng content online. Kailan po ba magsisimula i-offer po ang content creation course sa TESDA? At of course, gaano po katagal ang kursong ito? Ay, opo, isang napakagandang programa ni Secretary Ite Mangundadado to para po matulungan natin yung mga emerging skills po, yung skills of the future natin. We are still encouraging our tech book providers, yung mga TBIs natin, yung Technical Vocation Institute, pati na rin TTIs natin, na mag-start na, mag-offer ng ating bagong programa, which is the content creator. Kasi ang focus nga po natin is ma-professionalize po as per the directive of Secretary Mangundadado po. For now, there are several training center na rin dito sa NCR na nag-submit na ng kanilang interest and applications to conduct the program. Ang duration nga pala po na itong programa na to will last for 18 days or 140 hours po. 140 hours or 18 days. Tama po, sir? 18 days po, opo. 18 days, Kasi, okay. Opo. Okay. Bubuksan din po ba ito sa inyong online program? Opo, dahil nga po to ay we are actually trying to establish kung magtataas po yung demand niya. Kaya po ibubuksan din po ito as per the instruction din rin po and order of our secretary na isama po to sa TESDA online program para mas marami po mga kababayan natin ang maka-access po ng programang ito. At syempre, ano-ano po yung mga pwedeng matutunan kapag ang isang tao po ay nag-enroll dito at sino-sino po yung mga magsisilbing instructor? Alam nyo, ang maganda nga rito, Angela, kasi nga, ang kasama natin nag-develop ng course na ito ay yung mismong kapisanan ng mga social media content creator, yung mga vloggers at media organization din. This will focus on the knowledge, skills, and attitude values needed to create concept for social media para maging responsible tayo. At the same time, tuturuan din natin kung paano sila mag-upload or mag-compose ng kanilang mga content, and as well as focusing on the target audiences nila. Of course, Okay. Yung create concept in social media, kasama rin dito yung competency in conducting research on the latest social media trends, related facts, tsaka siyempre yung tinatawag nating responsible information disseminations para po sa mga content creator natin. Yung mga instructors po ba natin, makikita natin dyan yung mga kilala na sa social media content creation universe? Opo, isa rin po ito sa order or the directive na aming secretary na mag-create po kami ng trainers training program. Kasi hindi po porket alam na natin kung sikat tayong vloggers or content creator ay yun na po ang style ng pagtuturo. Meron po tayo kasing tinatawag na TESDA training methodology, kung paano po ito ituturo so that we can able to institutionalize and professionalize the teaching as well as the delivery of the programs po. Okay. So during the training, syempre yan po ay para sa mga, yun nga po, sa social media, and it would require mga editing tools and other tools na kakailanganin po sa content creation. Yan po ba ay provided in the course o sarili pong magdadala yung mga kukuha ng kursong ito ng kanilang mga cellphone and other editing device? Yung mga editing devices po ay shall be provided of course by the learner. Pero meron po tayong mga i-recommend na mga learning equipment and of course yung sa aming online platform naman po, kami po ang magpo-provide niyan. And we are still working out with our the secretary as to study kung pwede rin po kami magbigay ng allowances sa mga mag-a-avail po. Kasi usually po pagka mga ganyan nagbibigay po kami ng pang-internet nila, pero of course that has to be approved and subject to the availability of fund. But for now,
the content creator na certification or competency standard ay available po sa ating mga kababayan online. Ang tanong po na nakararami sa mga interesado, may babayaran ba sila sa pagkuha ng kursong ito, sir? Naku, wala pong babayaran dahil ito po ay isa sa mga mandato at programa ng TESDA na mabigyan ng mga pagsasanay, mga bagong kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At kaya nga po, isa po sa sa TESDA Lingap ay maaasahan. So ito po ang pinaparating ng ahensya na mabigyan sila ng mga bagong kaalaman po. Sir, I remember kasi dun sa mga ibang courses na ino-offer nyo sa TESDA, right after the course ay ini-endorse nyo sila sa mga possible job opportunities. I was wondering kung after din po nitong kursong ito na content creation, ay meron din po kayong partner arms sa mga kumpanya na nangangailangan ng content creation job opportunities at ma-endorse din po ba yung mga kukuha nitong kursong ito? Opo, dito po binabase ngayon ang pag-implement ng lahat po ng mga TESDA programs and courses natin, yung tinatawag po natin Area-Based Demand-Driven TPED Program. So, bago po mag-aproba ang aming secretary, mangundadato ng isang programa, sinisigurado po namin na meron po siyang end user na tinatawag. May demand po. So, we just don't train just for the purpose of training our people. Meron po itong connectivity all the way for employability. Kaya nga po, napakagandang balita dahil napakataas po ng ating tinatawag na employability rate na 8 out of 10 na graduate po ng TESDA ay nagkaroon po ng trabaho. May mga partner industry po tayo, lalong-lalo na po yung mga nasa ICT, BPOs, yung mga information sa companies, and at the same time, once na natuto nila, na professionalize nila yung pagiging content creator nila, malaki rin po ang opportunity, and some bloggers and content creator ay kumikita rin po ng minsan nga po million kada buwan. So because alam po nila kung sino po yung target viewers at saka po ano yung content nila. So dito po natin sinama sa courses na ito, sa kurso na ito, yun how you can able to determine through research and to professionalize yung pagiging content creator. Iba po kasi, di ba, kung ano-ano na lang po ang dinidiscuss nila, hindi sila nakafocus. Dito po tutulungan ng TESDA yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kabataan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Deputy Director General for TESDA Operations, Anisito Bentis III.